Mga bisita, salamat po sa inyong pagdalo, salamat po sa inyong pong pagpapaunlak sa aming pong mga members na nagyaya sa inyo. God has a reason for everything. Okay? May reason ang Diyos sa lahat ng bagay para sa atin. Ano po sabi ng Isaiah chapter 6 verses number 1 up to verse number 8? Basahin po natin sabay-sabay. Ready now, verse number 1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and train filled his temple. Above it stood the seraphims, each one had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he did fly. And one cried one to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. The post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then I said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs of the altar. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched my lips, thine iniquity is taken away, and thy sin purged. And also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Father, bless us today. With you, there is a reason for everything. In Christ's name we pray. And all God's people say, okay, please be seated. Pakibati niyo yung inyong katabi. Sabihin mo, salamat nakasama ka namin ngayong umaga. Come on. Kamayan mo sila, okay? Okay. Sabi mo na sa kanya, huwag ka rin matutulog. Kasi naka-chetter seat kayo, malamig, and so happy. Okay? I'm so happy to see Pastor Melvin and Pastor Gavilan and Missionary 14. You see? Just sa likod. So ngayong umaga sa atin pong first Sunday of our evangelism and first Sunday ng ating anniversary celebration, 1 month. There was a time that, they were asking me, bakit 1 month? Pinilit namin punuin yung building namin Okay naman, kanya lang. Sa hagdanan may tao, sa gym may tao. Gawin na lang nating every month, magdala na tayo ng every Sunday, magdala tayo ng bisita. Bakit? Para at least makapakinig lahat. You see? Iba yun Okay? Now gusto kong maintindihan nyo, meron isang lalaking naglalakad. And when he turns the corner, he appears tall, matangkad siya at payat. Pero, he dressed in a blue clothing. Yung kanyang intelligent eyes give impression na parang professor yata to o teacher yata itong taong ito. Over his shoulder, makikita mo, naroon ng cloth bag with lumpy cylindrical objects. And one of them sneak out, nakita mo, is that scroll. Okay? And as he sit down and rest his hands sa kanyang lap, makikita mo sa kanyang kamay, meron siya mga ink. He's a writer. Pero tanong, sino siya? He could be any great man from the Bible who wrote the scripture, then he began to speak. I grew up with a love for words. I enjoyed expressing myself in verses. But to be honest, lahat ng ginagawa ko was immature and shallow. Lahat ng pinlano ko, wala. Pasikat lang ako, mababaw. Then I encountered the living God. And everything changed. Nung maikwentro ko at makita ko ang Diyos, nagbagong lahat sa buhay ko. From that moment, I was no longer just a poet. I became a prophet of the Most High. He looks around with an inquisitive grace. Then with a smile, he reveals his identity. Sabi niya ganon, I am Isaiah. Mark my words, I would like to say this to you. God has a reason for your encounter with Him. Mga minamahal, Isaiah is the man na tinawag na Prince of the Prophets. Siya yung parang Shakespeare of the Bible. Not only a poet, not only a prophet, but a preacher na merong daladalang mensahe mula sa Diyos. There is a reason for everything. In fact, some people miss the train.
Some people stopped for coffee. Some people got caught in a traffic. At dahil sa delay na yan, noong September 11, 2001, hindi sila nakapasok sa opisina nila na ang tawag ay Twin Towers. You know the story, diba? Meron isang mama na tumatakbo, nagmamadali. Isang Wall Street executive. Tumatakbo siya kasi kailangan niyang umabot sa train para makapunta at makarating sa kanyang opisina sa Twin Towers. Frustrated. Hindi siya umabot sa train. And he caught the next one. That same delay saved his life. By the time nakareach siya doon sa subway exit, yung unang eroplano tumama na sa Twin Towers. Kung ikaw ang taong yon, magagalit ka? Pambihira, nagmamadali ako para sa pamilya. Meron akong trabaho, meron akong kasama, tapos na-miss ko yung subway. Anong gagawin mo? Buti na lang, di ako nakasakay. Kasi kung napaga ako, patay ako. Are you following me? Yung isa naman, isang lawyer sa Manhattan, napasok siya sa unusual traffic. Meron siyang meeting sa South Tower na nakaschedule ng 9 o'clock a.m. He arrived 15 minutes late, only to see the building wasak na at durog. Sabi niya ganun, Lord, salamat sa traffic. Kung hindi ako na traffic, patay ako. Are you following me? Yung isa naman, umorder siya ng coffee sa isang coffee shop doon sa kanilang opisina sa New York. At pagkatapos merong isang babae na hindi maingat, nasanggi siya at yung kanyang coffee na spill sa kanya. Naku, galit na galit si girl, pambira, kapapasok ko sa trabaho. Ang init na nga to, tapos nabasa pa ako. Paano yung trabaho ko? So dahil natagalan siya, sabi niya, anong gagawin ko? That minor inconvenience kept her out of the office dun sa Twin Tower collapse. I ask you, minsan hindi natin maintindihan yung nangyayari sa atin. These are real stories of people who lived or whose lives were spared of a small, frustrating delays. I ask you, what if your next inconvenience is keeping you safe? What if you running late today is guiding you where you need to be? God has a reason for everything. Kanya yung tatlong taong yon, nung nagkukwento sila, isa ako sabat sa namatay dyan. God has a reason for everything. And I would like to challenge you. Number one, your greatest loss can be a substance for your greatest gain. Huwag mong tignan yung nawala. Ang tignan mo yung darating. Huwag mong tignan yung kinuha. Ang tignan mo yung meron ka pa. Are you following me? Madaling tignan. Pambihirag, dinrobo, kinuha, ganito. Nah. What do you still have? Ano sabi ng verse number 1? In the year that King Uzziah died, namatay, I also saw the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, at yung kaniyang kaluwalhatian na puno ang templo. Tatanungin kita, saan nangyari sa iyo, nagkasakit ang nanay mo, nalugi negosyo, pinalayas kayo sa tinitiryo, kasi wala ka ng pera, hindi ka makapag-aral, ano nakikita mo? King Uzziah died, or you still seeing that God is still in the throne? Okay? Ano nakikita mo? Ano na-magnify mo? Anong pinagtutunan mo ng pansin? When King Uzziah died, Isaiah and the rest of God's people, they have been shaken. Bakit?
For 52 years, yung haring si Uzziah ay namuno. Magaling. Nakaranas sila ng security. At sabi ng scripture ng Bible, ginawa ni Uzziah yung bagay na maganda sa harap at mata ng Diyos. His leadership was good and he reigned wonderfully. In fact, sabi nga doon, tinulungan siya ng Diyos laban sa lahat at siya'y nagtagumpay. Now, mga minamahal, gusto kong maintindihan nyo with life expectancy being a short, lalo na ngayon, that means most people, they have not known any other king like Uzziah. So the question troubling everyone is this, sino ang papalit kay Uzziah? It was in this context that Isaiah received the call of vision from God. Judas lost, Isaiah's gained. Bakit? He might have lost an earthly king, yung security. But he saw God who rules the entire universe on His throne. Kanya ito sinasabi ko lagi. Pag nakasalalay ka lang at ang tinitignan mo lamang yung trabaho mo, yung pamilya mo, yung boss mo, yung presidente, paano pag hindi na siya presidente? Paano pag nawala na si nanay? Paano pag nagsara kumpanya? Okay? There was a time that my son, the eldest son, yung nandito kanina, si Jeff, si Preacher Jeff, niya dad, at Oracle, a lot of people were being laid off because they cannot pay their salary. How about you? Well, I'm still okay because I'm still relevant in my job. I asked him, what if you will be out of the job? Ang gagawin mo? Paano yung anak mo? You see? Sabay pa sila nagkasakit ng anak niya. Okay? We're praying. You see? Sabi ni Bern kahapon, Chok, Angkong, I'm sick. Let me pray for you. You see? Sabi ko sa Diyos, Lord, sana ako lang may sakit. Huwag na lang siya. Mga minamahal, gusto ko maintindihan nyo, maaring mawalan ka, maaring may kinuha sa'yo, maraming gumuho yung pangarap mo because, quote-unquote, King Uzziah died. Okay? Yung security mo, yung sinasandalan mo, yung inaasahan mo. Pero, did you see God? Sitting on a throne. At ang sabi ng Bible, yung kanyang kalutian, His train filling the room. Heavenly being, the seraphim crying, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is filled with His glory. That is often the way God works. You know what? With God, pwede niyang gamitin yung losses, yung failures, yung challenges para kunin yung attention mo. Bakit? Para mapakita niya yung kanyang sarili, para mapalakas ka niya, para matuto kang kumapit sa kanya. Alam bakit? Kasi pag hindi niya inlis yan, doon ka kumakapit eh. Kaya natin yan, dyan pa si tatay. Paano pag nawala si tatay? Kaya natin yan, malakas pa ako. Paano pag may nakasakit? You see? Kaya kahapon, nung makita ko yung nanay ni Rene, sabi ko, Nay, I always pray for you, pati si Ate Loling. Thank you po. Okay? And I would like to ask you, sabi ko sa kanila, how does it feel na makita mo yung manugang mo, pareho kayo, manugang nyo, tapos yung mga apo nyo na nagtatagumpay, masaya po kami. Let me pray for you yung dalawa. Pinag-pray ko si Nanay Sita at si Ate Loleng, and I prayed for them. Tapos sabi nung nanay ni Rene, sabi niya, thank you, Pastor. No. Sabi ko, I would like you to see na natutuwa ka, nakita mo yung mga anak mo, nagtatagumpay. Alam niyo ba mga bata, mga anak, ang kasiyahan ng magulang, yung makitang nagtagumpay ka. Nanay at tatay lamang ang nagnanais na makita niya yung kanyang anak mas magaling sa kanya. Okay? Sa iba yan, hindi kita pwedeng gumaling kasi kaklase mo ko. Ikaw yung kaagaw ko sa honor. Ikaw yung kalabang ko sa crush ko. Okay? Now look. Sabi ko, Ma, Nay, umabot yung anak mo ng 60, no? Oo nga ho eh. You see? And I'm so thankful na inabot pa ng nanay ni Preacher Rene. At nung kanyang bilae na nag-60 siya. Si Alan ngayon, birthday niya, 60 siya ngayon. Tama?
Oh, ang nagse-celebrate lang, yung anak niya at yung asawa niya kasi wala na siyang nanay eh. Wala na siyang tatay. Okay? The same thing with me. Do you understand me? Kanya pag nakakita ko na may nanay pa, tatay, naiingit ako sa inyo. Bakit? Ulila na kami. Kasi, yung misis ko, ulila na rin. Wala na rin tatay at nanay. Tama? Nakikinanay na lang. Kanya kung meron ka pang kamag-anak, instead na mag-inarte tayo, let's take the chance na mahalin at alagaan. God will use the losses, the failures, the challenges. Bakit? Para makita natin, kailangan natin siya. Isaiah's greatest loss, King Uzziah's death, became the moment of his greatest vision. Doon niya nakita ang Diyos. Doon niya nakita, kasi nung una nagsusulat siya, ang galing ko, lahat kayo walang kwenta. Nung makita niya ang Diyos, sabi niya, palpak pala ako. Mas magaling pala ang Diyos. And I would like to say, in the year of grief, in the year of confusion and national uncertainty, God reveals Himself in glory. That is often how God works. May aalisin siya. Gagamitin niya yung losses. Gagamitin niya yung failures. Gagamitin niya yung challenges to get our attention. Listen, with God, better days are still ahead. I have been here for 61 years. Naguhugas lang ako ng jeep. Ito, nagtitinda na siopaw. Ngayon, pag nakikita ko yung anak ko, professional na, may pamilya na, kaming dalawa na lang asawa ko sa bahay, may mga anak na sila, sinasabi ko, Lord, kung hindi kita nakita when I was 19 years old, saan kaya ako? See? Ano kaya nangyari sa akin? Okay? Kung tinuloy kong gawing asawa yung crush ko dati, sabi ko kahapon, nandun pa yung mga classmate namin eh, 16 na kami lahat eh. Oh, sabi ko, di ba mas maganda na sabihin natin, hey, ako yung sinayang mo dati, oh. Di ba? I-fast forward mo yung sarili mo. Tama? 20 years from now, 30 years from now, okay? What would happen to you? Yung bang tao manghihinayang sa'yo o sasabihin, buti na lang? Di ba? Kasi, naku, Bobs, hindi magaling dumiskarte. God is still writing something beautiful for you. Hindi porket it was difficult and hard season, that is where your story will end. God can turn the valleys into a stepping stone and struggles into strength. Every setback na meron ka will be a stepping stone. Every test na meron ka will be a testimony. Every message, yung mga pangit na nangyari, can be a message. Pwede mong sabihin, alam mo, I was like that then. You see? What feels permanent now is only temporary in His plan. And I always tell myself, Lord, kung hindi mo ko hinanap at hindi mo ko natagpuan, what could be my life now? Then lumapit sa akin yung isang kamag-anak ni Lisa. Sabi niya, Pastor, pinsan ko si Demi. Sabi ko, oo nga eh. Naalala kita, te. Sabi ko, naalala mo, di ba? Oo, ang kukulit yun nun. Inuman kayo ng inuman. Sabi ko, kita mo, si Pastor Butch, pastor na. Ako, nagpastor na. Oo nga eh. And then we prayed. We prayed. Bakit? Yung mga barkada ko noon, hindi ko na makita eh. Hindi na namin alam kung ano nangyari. Up to now. Temporary lang yung setback mo. Keep walking because He's leading you to something greater. Kanya lang, listen to this ha. God's Wi-Fi is always on. Ang problema mo, naka-airplane mode ka. Right? Paano mo makikita yung mensahe ng Diyos, naka-airplane mode ka? O kung hindi naman, you're busy.
Tama? When everything we rely on is stripped away, tinanggal ng Diyos yung inaasahan mo, yung sinasandigan mo, God will show you that He alone is enough. You see? Losses can be a doorway to seeing Him more clearly, knowing Him more clearly, and trusting Him more clearly. Yung bandarating ka sa punto na, Lord, ang hirap ng bawat lungkot. Dumating ka na ba doon? Na masabi, Lord, ang hirap ng bawat lungkot. Minsan masasabi mo, Lord, hindi magaang. You see? Masabi mo, Lord, pagod na kami. Di ba? Kanya nga uso yung pagod, na pagod, na pagod, na pagod, na pagod, na pagod, na pagod. Minsan nasasabi natin, Lord, suko na ako. Pero gusto kong maintindihan mo, ano man ang sitwasyon ng buhay mo, kailanman hindi tayo iniwan ni Lord. Sabi ng verse number 1 ulit, in the year that King Uzziah died, okay, I saw the Lord. May aalisin ng Diyos. Pero dapat makita mo, andun pa rin ang Diyos. Yung nasa point ka na ng panalangin, nananalangin ka na, at hindi na mabanggit yung mga susunod na sasabihin kasi masyado nang mabigat at masakit ang pag-iyak na wala nang lumalabas na salita kung di luha na lang. Maiiyak ka na lang sa sitwasyon ng iyong buhay at suliranin. Sasabihin mo, Lord, kayo na po ang bahala. Minsan mga minamahal, pinadadaan tayo ng Diyos sa lungkot. Hindi para pahirapan, kundi para palalimin ang tiwala natin sa Kanya. Ang bawat luha ay hindi sayang dahil may layunin ang Diyos sa likod ng ating pag-iyak. Let God turn your sorrow into strength. So when we face losses, whether it's people, opportunities, dreams, remember, God is not finished with you. He can turn the valley into a stepping stone and struggle. Whatever we feel permanent now, it is always a temporary in His plans. May mga araw or gabi that are more difficult than the others. But one thing remains true. God will always be there for you. Kanya sabi ko nga, pag inalis mo ang Diyos sa buhay ko, inalis mo yung Bible Baptist sa buhay ko, hindi ko alam kung sino na ako. Bakit? Palagay ko, patay na ako o baka kinain na ako. Minsan natatanong natin ang sarili natin, how am I going to make it through this? Paano ko haharapin ito? Paano ko lulusutan ito? Okay? Listen. We've been there. Naranasan ko paano maging janitor. Naranasan ko paano maghugas ng jeep. Pero dahil nakasama ko ang Panginoon at nagpon ako, kami na hinahanap ng trabaho, hindi kami naghahanap ng trabaho. Okay? Imagine second year college pa lang kami ni Rene, we're already employed. Okay? Third year college until we graduated, we're already employed. Not because we're good. Kasi inilista Diyos yung inaasahan namin at nanangan kami at kumapit kami sa Kanya. On our hard days, remember, some days are just, it means heavier than others. Just lay down at night and you still feel tired. Yung nakahiga ka na sa bahay mo, nakabukas yung Netflix mo, hindi ka manonood. Kapoy na, pagod na. The light of joy feels like it's gone. At tingin mo doon, the road ahead is not clear. But the most beautiful thing is this. God is not waiting for the good days to show up there for you. He's always there. He's always in the moments when we feel completely alone. Yung feeling mo mag-isa ka, andun siya. And somehow those very moments, mga minamahal, can become where His presence feel the most real. If we're in that kind of right now, hold on. Kung nandiyan ka, call on to God. Ramdamin mo yung Kanyang presence. Bakit? Sabi ulit ng verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Keep walking. May anak ka pa. May asawa ka pa.
May bukas ka. Okay? Because He's leading you to something greater. When you finally see that God is the only reason na nakarating ka to this far, there's no greater reason than to say, Lord, si Lord talaga yan. Si Lord talaga yan. Can you say that? Si Lord talaga yan. Say it. Namatay nanay mo, namatay tatay mo, nalugi kumpanya, nawalan ka ng bahay, mahirap kayo. Paano ka nakabot dito? Ikaw lang? Swerte? No. Si Lord talaga yan. Tama? Dapat dumating tayo sa punto ng buhay natin, sa kabila ng hinaharap natin, sa kabila ng problema ng hinaharap natin, sa rami ng pinagdaanan natin, yung masabi mo, Joelyn, Jade, si Lord talaga yan. Tama? Huwag mo intindihin yun na wala. Tama? Gamit lang yun. May ipapalit ang Diyos na mas maganda. You see? Si Lord talaga yan. It's always been Him and His grace alone. Darating tayo sa punto ng buhay natin na natatanong natin sarili natin, paano ko kinakaya? Ask yourself, paano ko kinakaya? Say it, come on, help me. Pag nakita mo yung biyanan mo, huwag mong tignan ngayon kung katabi mo, paano ko kinakaya? Pag nakita mo yung asawa mo, okay? Paano ko kinakaya? Pag nakita mo yung principal, pag nakita mo yung professor, paano ko kinakaya? Tama? Pag nakita mo si Judith, sino Judith? Judith ng telepono, Judith ng electric bills, Judith! Tama? Paano ko kinakaya? Pag nakita mo yung medical report na meron kang sakit, kanina may nag-text isang pastor, Pastor, please pray for me. I'm at the hospital right now, I have a liver problem. Ang tanong ko sa iyo, paano ko kinakaya? Sandra, paano mo kinakaya? You see? Paano mo kinakaya? Ito pa sunod na tanong. Paano ko nagagawa yun? Okay? Paano ko nagagawa na tumayo, ilagay ang ngiti, am I right? Paano ko nagagawa yun? You see? Paano ko kinakaya? Paano ko nagagawa yon? The only answer is what? God. The God factor. It's all because of Him, His strength, His peace, His love. Mga minamahal, sinabi ko na noon pa, 98 pa. Okay? Nagagalit ang nasa Europe. Bakit wala silang forest na kagaya ng Pilipinas? Nagagalit ang mga nasa ibang bansa. Ba't wala silang mga terrain na kagaya ng Pilipinas? Yung mga taga-Europe pumupunta pa rito para magpunta lang sa dagat. Tayo punong-puno ng dagat, tama? Yan lang Manila Bay, tama? Oh. Ang ganda ng ibang bansa. Wala silang kagaya natin. Then God said, intayin mo pag nakita mo yung mga politiko. Tsaka magsabi ka ingit ng Pilipinas. Are you following me? Sinabi ko nun yan, lumalabas na nuso ko, pambihira. Tama nga. Are you me? Hintayin mo pag nakita mo. Lalo na kung mga, mainis ka talaga tama? Pero masarin-sarin mo. Bakit? God is still on the throne. It's all by His grace, not what I do, but what He has done. Learn this. Hindi ba nung mamatay si Kristo, nilibing siya? How many days did He stay? 3 days. Tama? If Jesus waited for 3 days, can you not wait? Tama? But 3 days, pwede namang. Tama? Pagkamatay, mabuhay ulit Diyos siya tama? But why did He wait for 3 days? To teach us to learn to wait, to learn to see, to learn to obey. Before you give up on God's plan, remember this, even Jesus had to wait for 3 days. Noah waited for 100 years para yung ulan ay bumagsak nang walang naniniwala sa kanya. Imagine David was 17 years old when he was anointed. He waited for 15 years to be the king. Joseph waited for 14 years in a prison for a crime he did not commit. So pag sinasabi niyo, hinay-hinay lang, padayon lang. Okay? Oh. God asked you to wait, wait.
If He delays your plan, seek Him more deeply. Hanapin mo siya. Waiting is not in vain. It purifies, it strengthens, and prepares us. God's plan is not punishment. It is a preparation. Hinahanda ka sa mas maganda. Pinalalakas ka. Ang tanong ko lang sa iyo ito lagi, okay? I always say this. Last 9 seconds, lamang ang kalaban ng isa, basketball. Sa inyo ang bola. Tanong, will your coach get you? Palalaroin ka? Kung pinaglaro ka, ikaw ba yung maglalabas ng bola o ikaw yung papasahan? Pag pinasa sa'yo, maisushoot mo ba? Are you following me? Yes, kung preparado ka. Tama? No, kung maangas ka. Kaninang madaling araw, Alex Ayala won a championship. Okay? Nanalo siya. Kailan siya nanalo? Kanina. Pero last week, talo siya. Tama? Why? She's training. Sabi ko, saan kumukuha ng lakas ng 20-year-old na to? Tama? She won this morning. And I said, wow. E samantalang last week, di ba tinalo siya? Ngayon, champion siya. Tanong ko sa'yo, pag pinasa bola sa'yo, mai-shoot mo? Will you be a problem solver? There are only 2 kinds of people. Problem solver, problem. Nasaan ka? Ikaw ba yung pag dumating, eto na naman to, problema na naman. O ito yung, buti dumating ka, bakit? Hindi namin alam kung anong ayun me? Will you be a problem or a problem solver? I choose to be a problem solver. Tama? Sino pinakamagaling na abogado? Di maraming kasong inaayos. Tama? Sino pinakamagaling na karpentero? Eh di nagre-repair ng sirang bahay. Sino pinakamagaling na mekaniko? Yung nagre-repair ng sirang kotse. Tama? Pag marami kang ginagawa at problem solver ka, panalo ka. Pero kung angas ka ng angas, tama? Reklamo ka ng reklamo, may nawala lang. Sino gumalo ng kapilang? Don't give up. His plans are bigger than yours. Don't rush, don't doubt. Isaiah 1:6-1, and in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. God says to King Uzziah died, but I'm still on the throne. Meaning, everything is under God's arrangement. Yung kanyang sovereignty, everything obeys the natural law. So kung hayaan mo that God will arrange and hold sovereignty over everything to you, matuto tayo maghintay. Mag-submit. Okay? Magkaroon tayo ng attitude. Huwag mong sayangin yung loss na meron ka. Don't waste your loss because it will lead you to the Lord. Don't have a poverty spirit. Ano yung poverty spirit? Namatay na ho si King Uzziah eh. Eh siguro we're predestined to become a poor person. No. Itong espiritu to will want you to focus on what you don't have. But titignan mo yung wala ka. Tignan mo yung meron ka pa. Tama? Oh. Imagine, naghuhugas ako ng jeep. 5 piso. Oh, aangal ako. Bira naman to, hugas ka ng jeep, 5 piso. Hindi ko tinignan yung wala ko. Tinignan ko meron ako 5 piso. Okay? Enough para pumasok sa college. Enough para pumunta. Enough para magkaroon pamasahe. Para hindi malate. Okay? Baong ko, kaning lamig, tortang talong. Pag pauwi, maglalakad na kami. Bakit? Hindi na kasya sa 5 piso eh. Oh. Yung baong ko, tinatanggal ako ng offering ko. Oh. I'm giving 30% of my 5 piso. So natitira 350 araw-araw. Hindi ko tinignan yun na wala. Tinignan ko ano yung meron ako. Okay? Now, if I did not do that, paano ko matutunan that God is sufficient? Pag halimbawa nagkaroon ka ng poverty spirit, matatakot ka, litit na nga ng meron ko, tapos nawala pa. Huwag ka rin magkaroon ng orphan spirit. Ano yan? I'm alone and no one is helping me. When King Uzziah died, sabi ni Isaiah, I saw the Lord.
Yung spirit ng orphan will make you to believe that no one is there to help you. Mag-isa ka. Wala ka ng pag-asa mangarap. No. There is God. May Diyos. Lahat ng meron ka, pwedeng mawala. Maliban sa Diyos. If that spirit of or being an orphan, you will feel abandoned. You'll cast aside. Hindi ko na kaya to. Remember, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne. Ano sabi ng Psalm 27:10? When my father and my mother forsake me, ang Diyos dadamputin ako. Don't give in to the spirit of fear. Ito yung spirit na matatakot kang magtiwala sa Diyos, sa provision. Matatakot ka that something wrong when God does provide for you. No. God does not want you to be paralyzed from taking action. Ano sabi ng 2 Timothy 1:7? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng kahusayan. Tanggalin natin ito. Don't let pain blind you. Let that pain lead you to the cross. Okay? When you see God on the throne, you can rest. Bakit? God is working. To every, Lord, pagod na ako. You know what God is saying? Come and see me and rest in me. Saan ka nagpapahinga? Chat time? Saan ka nagpapahinga? Coffee? You know what coffee is sa akin? Huh? Christ offer freedom, forgiveness, everyone, everywhere. You see? When you rest, God works. God has a reason for everything. Our greatest loss can be a catalyst or can be a substance for our greatest gain. May inalis, pero may papalit. Secondly, I would like you to see this. When we see God, we see ourselves. Ang problema natin, ang nakikita lang natin, sarili natin. Magaling ako, ang talino ko, maayos ako. But when you see God and you have an encounter with God, doon makikita, kapos ako. Kailangan ko siya. Sabi ng verse number 1, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord, nakaupo sa trono, okay? Sa luklukan, matayog mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. When Isaiah saw a glimpse of heavenly throne, he saw God high and exalted. Napapalibutan ng seraphim. Okay? Yung dalawang pakpak nakabuka, dalawang pakpak nakatakip sa mukha, dalawang pakpak nandoon sa paa. What was Isaiah's reaction? Nakita ko yung president. You see? You know what? Every zone I'm in at Congress, andoon ako. Okay? I see the president, I meet with them, we have dinner, everything. Pero wala eh. Okay? Magyayabang ka pa. May picture ako, di ba? O ngayon yung nagpa-picture kay Diskaya. Anong ginagawa? Uy, nagpa-picture lang yan. Are you following me? Pagka yung pinag-picturean mo, nagkaroon ng kaso, i-deny mo eh. Di ba? But this person, when Isaiah saw the Lord, you know what he did? What was his reaction? Not pride, not excitement, but brokenness. You know what he said? Woe is me! Kahabagan ako. Bakit? Sapagkat ako ay napapahamak. Ako ay hindi sapat. He realized his own sinfulness and inadequacy. Alam mo kung bakit mayabang tayo? Nakikita mo, sarili mo lang eh. Subukin mong ang pamantayan mo, hindi yung kaklase mo. Hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung kapatid mo. Ang Diyos. Pag dito mo sinukat ang sarili mo, may mas magaling, may mas mataray, may mas mayaman. Tama? Pero pag dito mo sinukat ang sarili mo, isa lang makikita mo. Sabi na Isaiah 6:5,
At sinabi ko magkagayoy, Aba ako. Okay? Ako'y napapahamak. Ako'y isang lalaking marumi ang labi. Ako'y nakatira sa gitna ng mga tao na marurumi ang mga labi. Sapagkat nakita ko ang Panginoon. Finally, he saw himself who he is. You know what he said? Aba ako. Wala akong kwenta. Woe is me, I am ruined. I am a man of unclean lips. I live with people with unclean lips. Why? Because when we truly encountered God, ang makikita mo yung kanyang holiness, yung kanyang purity, yung kanyang glory. Makikita mo yung sarili natin, just as we are. We realize our sinfulness, our inadequacy, our unworthiness. Kanya maraming tao ay basahin ng Bible. Pag-usapan natin lahat, wag lang ang Diyos. Bakit? Kasi makita natin sarili natin. Akala ko okay ako eh. Araw-araw lasing kami, may ginugulpe, may inaabangan sa kanto. Pag may nakitang, sige, nakawin natin. Akala namin tama. I ask you, when was the last time you really encountered God? When was the last time you really see God? Okay? And with that, when Isaiah saw himself, because he saw God, it does not stop with Isaiah's vision. It points us directly to the gospel. And the gospel is what we needed. The why. Bakit kailangan natin ang Diyos? Bakit kailangan natin maligtas? Bawat relihiyon ay nagtuturo that humanity needs deliverance. Kailangan nating maligtas. Pero iba-iba ang paraan ng kaligtasan and how to get it. But the Bible, ito pong aklat na ito, teaches us there is only one plan of salvation. It is God's plan, not mine. Dati, mula sa Flores hanggang Bangkal, nagpipinitensya ako. Sinusugatan kasi akala ko I need to pay for my sin. Okay? Kakanta pa kami. Ang unang letra ay Asuncion, Erenamay, Resurrection. I grew up at Malate Catholic School. Schoolmate ko si Tony Calixto, schoolmate ko si Mayora Calixto. Okay? Pag nakikita kami doon, sabi ko, kaya pag nakita, ba't close kami ko? Schoolmate ko yan. We grew up together there. Okay? We need salvation because we have sinned. Kagaya na sinabi ni Isaiah, I am undone. Aba ako. Ano sabi ng Ecclesiastes 7:20? Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala. Sabi ng Romans 3:10, gaya na susulat, walang matuwid, wala kahit isa. Okay? Sabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kalutin. What does it mean? God is holy, God is righteous, God is just. We are short. Kapos, parang basketball, tumira ka, hindi umabot sa ring. Kapos, that is what we are. Kapos tayo. Okay? Kahit anong galing natin. Sabi nga, di ba, walang matuwid na tao na hindi nagkakasala. Sin is rebellion against God. It harms others. Nadudurog tayo at nadidishonor natin ng Diyos. Because God is holy, just, He must punish sin. The punishment is death. Separation from God. Napahiwalay tayo. Tatlo po bahagi ng tao. Katawan, kaluluwa, espiritu. Itong katawan, hindi po ikaw yan. Hindi po ako to. Yan yung bahay. Okay? I'm 61. There are times that when I get up of my bed, nahihilo na ko. Okay? Dati, kinakanta lang natin, paa, tuhod, balikat, ulo. Tama? Ngayon, pinapahilot mo na yung paa, tuhod. Bakit? Sumasakit eh. Di ba? Pag matanda ka na, pag umabot ka na ng 60 pataas, you will feel lahat ng gumagalaw masakit. Pag hindi na gumalaw, matakot ka na. Right? That is not you. Katawan yan, bahay yan. Yun talaga ikaw yung kaluluwa nakatira sa katawan. Yun yung nakakaramdam, nasasaktan lahat.
at yung Espiritu. Nung magkasala tayo, sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, napahiwalay tayo sa Diyos. Meron ka lang katawan at kaluluwa, kanya ito lang yan. You are just body conscious and self-conscious, but not conscious. If you will agree with me, you will say, actually, Pastor, naalala ko lang Diyos pag may problema ako, tama? Oh. Kung wala ka ng, doon ka lang lalapit. Okay? And we will be eternally separated from God. Pag inabot ka na itong katawan mo, Veronica or Rizal or St. Peter, itong kaluluwa mo, harap sa Diyos, personally, at mapapahiwalay tayo. Ano sabi ng Revelation 20 verse 11? Okay? Hanggang verse number 15. At nakita ko isang malaking luklukang maputi. At ang nakaupo doon, ang Diyos. At ang kanyang, walang taong pwede magtago ng kanyang mukha, sapagkat walang lugar para magtaguan. Verse number 12. At nakita ko ang mga patay. Tingnan mo ha. Maliliit at dakila. Meaning, pobre, hindi mayaman, at yung sino yung great? Baka yung congressman. Baka yung mga DPWH. Okay? Great. Ano sabi? At ang aklat ay binuksan, at isa pang aklat na aklat ng buhay. At sila'y hinusgahan ayon sa nasusulat. Ayon sa kanilang ginawa, kanya ito yan. Pag wala kang Diyos, manlulupaypay ka. Pag may Diyos ka, ayan bubuksan. Pambihira ka Diskaya, pambihira ka Arellano, pambihira ka tama. Nakalista. Maaring hindi mahusgahan ng korte kung ano man kasi malakas. Pero dito, hindi. Ayan and the book, ayos sa kanilang ginawa. Nakita mo sa dulo, according to their works, right? Yan, hindi mo problema yung corrupt. Meron Diyos. Ano sabi ng verse number 13? At ang dagat, okay, ay ibinigay ang lahat ng patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan ng Hades. Pag sinabing Hades, impyerno. At sila'y hinusgahan, come on, again, according to their works. Tama? Buri mo si Michael Jordan, ang tagal-tagal naglaro, tama? From 90s to hanggang mag-retire, samantalang Didiskaya from 2012 hanggang ngayon, ang yaman. Huwag mong inisin sarili mo kasi sabi dito ng Bible, ha? They were judged according to their works. Tama? May huling husga. Verse number 14. Anong sabi? At ang kamatayan at ang impyerno ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Listen, which is what? Come on, help me. Bakit second death? The first death, napahiwalay ka sa Diyos. Second death, itong kaluluwa mo, pag hindi ka naluwas, hindi ka naligtas, hindi mo tinanggap yung ginaalok niya, ibubulid tayo sa dagat-dagatang apoy. Mapapalit tayo sa Diyos kasi papunta tayo impyerno. And that is eternal separation and that is not where you're supposed to be. Okay? Verse number 15, at ito pinakamatindi. Ang sino mang hindi matagpuan ang pangalan niya sa aklat ng buhay ay hindi maliligtas at ibubulid, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Si pastor naman nananakot sige. Pag ikaw ay pumasok sa isang school na hindi ka enrolled, pwede, hindi pwede? Why are you here? You're not a student here. Are you enrolled? No. Why are you here? I want to. Pag pumasok ka sa kumpanya na hindi ka employed, di ba? Doon ka pa lang sa security guard, hindi ka makapasok, di ba? Pag hindi natagpuan ang pangalan mo sa aklat ng buhay, sabi ng Bible, itatapon ako o ikaw doon sa dagat-dagatang apoy. I ask you, was there a time na naalala mo na ang pangalan mo nasulat? You see? Nung si Tendentian John Rapp, kumuha ng exam sa PNPA, at saka tong si Bani, kumuha ng exam sa PNPA, tama? Naglabas ng tinatawag na resulta, tama? Yung tinatawag na PNPA result ng magpumasa, tama? Ano unang hinanap nyo? Pangalan ng kapitbahay, pangalan ng kaibigan, pangalan nyo? Pangalan nyo, tama? Uy, mapasado ko! Right? Saya ka. Pag hindi kita mo walang pangalan mo sa passing grade, tama? Sa pumasa. O yung mga kukuha ng board exam, tama?
Nagtinginan pa kayo talagang dalawa. Di ba? Ang unang-unang titignan nyo kapag lumabas na yung result. Tama? CPA board exam. Andun ang pangalan, Melody Amor Apare. Wow. Pero pag di mo nakita, naku, parang nakita ko na yung tatay mo. You see? Masakit yun, tama? Kung yung hindi mo makita ang pangalan mo sa nahar, pumasa sa exam, masakit. E di lalo pag hindi mo nakita ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Bakit? Impyerno yan, boy. Impyerno yan. Without His plan of salvation, this is every person's destiny. Sa impyerno tayo pupunta. Okay? Hindi ka nilikha. God created you to be an eternal being. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Langit o impyerno. Langit kung tinanggap mo yung inalok ni Kristo at nagkaroon ka ng buhay at ang pangalan mo yung nasulat sa aklat ng buhay at impyerno pag tinanggihan mo. Okay? Ang tanong, what God has done for our salvation? Ano nagawa? Dahil hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, God Himself provided salvation sa magitan ng Kanyang anak. Okay? Jesus Christ was God in the flesh. Okay? Nung makita ng Diyos ang kasalanan natin, nakita na tayo mali, na tayo andan, na tayo masama. Okay? You know what He did? Nag-volunteer siya. Okay? Ano sabi ng John 1:1? Nang pasimula ay ang berbo at ang berbo ay sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Okay? He was God. Anong nangyari sa verse 14? At ang berbo ay naging katawan, naging tao. Meaning, hinubad ang pagka-Diyos, tumira dito. We dwelt among us. What does it mean? When you say dwelt among us, ramdam niya yung hirap mo, ramdam niya yung traffic, ramdam niya yung pait, ramdam niya lahat ng pinagdadama. He dwelt among us. You see? Alam niya yung nababaha. Alam niya yung pupunta ka sa LRT tapos makikita mo insufficient yung funds mo. Alam niya na meron kang problema tapos yung GCash mo. Ha! Alam niya yung damdamin na ikaw ay tinakwil at pinalayas. Lumayas na kayo, hindi kinakapagbayad, pabigat kayo. Alam niya yan. He dwelt among us. Are you with me? Ito yung Diyos, iniwan ng kanyang langit, iniwan yung trono, pinanganak sa sabsaban. Ano sabi niya? We beheld His glory in the glory of the Father, full of grace and truth. You know what He did? He lived a sinless life. He has to fulfill the law. Ano sabi ng Hebrews 4:15? Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi pwedeng mahipo, okay, ng feelings ng ating infirmity. Meaning, alam niya, okay, tingnan mo ha, ramdam niya yung nawalan kasi nung makita niya si Lazarus na namatay, umiyak siya. Alam niya yung hirap na tinutunog sa amin, isang tao, sabi niya, Panginoon, anong gagawin mo rito? Itong bahay to, hindi niya asawa yung kasama niya. Sabi lang niya, yung walang kasalanan, batuhin siya. Yung ating saserdote, yung ating Diyos si Kristo, aram niya yung pinagdadaanan mo. Alam niya yung hirap na tinakwil ka, iniwan ka, pinag-usapan ka, pero sabi niya, sa lahat ng bagay, siya'y tinukso. He was tempted in all points. Kagaya natin, pero ito pagkakaiba, wala siyang kasalanan. He lived without sin. Tayo, natukso lang di ba? Binusinan, bumusina ka rin. Kahapon, nagbabiyahe kami. Sabi ko kay Rene, mauna na ako, meron akong kakausapin. Pinag-drive ako ni Preacher Moreng. Bumabiyahe kami. Dito na, dyan, sa lugar. Alam mo naman yan, di ba? Yung paliko ng tramo. Di dyan kami. Meron ba naman sumingit na Avanza? Binangga yung BM? Tumiklop ngayon yung aking side mirror. Sabi ko, Moreng, wag na. Hindi po. Aayos ko lang yung side mirror. Yaman na. Ang tanong ko, pwede ko sabihin, Avanza ka lang Hindi namin nansi, bakit? It's not worth it. Tapos nagbisita kami ni Moreng sa ospital, pinuntahan natin isang member natin. Sabi ko, punta kami sabi ng asawa mo, magmas kami kasi ito. Pray kami. Sabi ko, hindi ka ba natutuwa? Natuti, nagkakasakit. Pang ilang beses mo na sa ospital? Pang-4 na po. 4 times na siyang ospital from January hanggang ngayon. 4! Okay?
Tapos, last week, kasabay pa niya yung anak niya. Pero sabi ko, hindi ka ba natutuwa na kahit na ospital ka, nasa St. Luke's ka? Hindi ka pipila sa Pasay General, hindi ka pipila kung saan-saan. Hindi mo kailangan guaranteed letter. Bakit? Senior partner siya ng Deloitte. Sabi nung anak niya, Mama, if I will be going to the hospital, I don't want to be in a different room. I want to be at the level that you have. Sweet yun eh. Sabi niya, no, you cannot do that. You're not an executive of our company. But I can level you up from I'll put you 10th floor. So, 10th floor siya, tinapatan niya, 1001 siya, doon sa isa 1010, parang dadalaw niya anak niya. Magnanay kayo, nasa hospital kayo, come on, help me. Is that easy? Nah. Kahapon lumabas na yung bunsong anak niya, siya lang natitira sa ospital. Sabi ko, okay, let's pray, okay? Natutuwa lang ako kasi nagkasakit ka, nakasabay mo pa si Ellen noong April, okay? Tapos si Leo, kasabay mo rin, 3 kayo dinadala ko, nag-round robin lang ako dito, okay? Sabi ko, ramdam ng Diyos yan. Alam niya yung nasasaktan ka, okay? Alam niya. Sabi ng Diyos, pero siya nabuhay walang kasalanan. Now what Jesus did? He offered himself as a perfect sacrifice for our sin. Siya yung naghandog. Ako mali, siya nagbayad. Ako dapat tikitan, siya na tumubos. Am I right? Ano sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 15:3? Sapagkat ibinigay ko sa iyo una sa lahat, na akin din naman tinanggap, sabi ni Pablo, kung paano si Kristo ay, come on, namatay para kanino? Christ died for our sins. Imagine, pupunta si Kristo para mamatay sa kasalanan mo. Tama? Tayo gumawa ng mali, tayo nagmura, tayo nakipag-away, tayo nagsinungaling, tayo lumabag, tayo ang gumawa ng mali. Tama? Tapos siya magbabayad. Ew! Ano sabi ng verse number 4? At siya'y nalibing at nabuhay magmuli 3 araw. Listen. He is God. His death has infinite value. Binayaran niya yung kasalanan nating lahat. Kasalanan mo personally. Okay? What does it mean? Ito yan. Ito tayo, ito yung kasalanan natin. Tayo dapat magbayad. Tayo dapat ang mapayubay. Tayo dapat ipako. Pero sabi ni Kristo, ako na magbabayad. Ako na tutubos. Ganun kakamahal ng Diyos. Imbis na tayo, siya. Okay? Ano sabi ng 1 John 2:2? Na siya yung pampalubag loob para sa ating kasalanan. Hindi lang sa atin, kundi sa kasalanan ng buong mundo. Ibig sabihin, lahat ng tao minahal ng Diyos. You see? Mayaman, mahirap, tama? May pamilya o wala? Nakapagtapos o hindi? Minahal. Ayan o. Siya yung pampalubag loob. Yung kanyang pagkabuhay ng muli, ang kanyang nagpakita ng sakripisyo niya ay supisyente. Ano sabi ng Colossians 1:22? Sa kanyang katawan, sa magitan ng kamatayan, para iharap sa iyo ang banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Bakit? Kasi andan tayo, hindi tayo sapat. Pero sabi ni Kristo, ako ang magiging sapat para sa iyo. Verse number 10 ng Hebrews chapter 10. Sa kaloobang ito'y pinaging banal tayo. Bakit? Sa pamamagitan, sabi ng Hebrews 10:10, ng pagkakaloob ni Kristo ng kanyang katawan once and for all. Meaning, by which we will be sanctified through the offering of the body of Christ. Minsan. Minsan lang siya namatay, minsan lang siya nabayubay, nalibing at nabayubay. Bakit? Binayaran niya lahat. Binayaran. Ang tanong, anong kailangan natin gawin? How do we receive yung salvation? Sabi ng Acts 16:31, at sinabi nila, maniwala ka kay Kristo at ikaw ay maligtas at pati pamilya. What does it mean? Maniwala ka na siya yung namatay, nalibing at nabuhay nagmuli para tapusin tayo. Salvation is not about ritual. It is not about human effort. It is by grace through faith alone. Okay? Ano sabi ng Ephesians 2:8? Sa magitan ng biyaya kayo naligtas, sa magitan ng pananampalataya, at hindi sa isang regalo. Pag regalo, hindi mo pagtatrabuhan. Halimbawa, nagtrabaho ka, may tinanggap ka. Ang tawag mo ng regalo, sweldo. Sweldo, tama? Nanalo ka sa paligsahan, tama?
May tinanggap ka. Ang tawag mo doon, premyo o regalo? Premyo, tama? Ang regalo, hindi pinananon, hindi pinaghihirapan, hindi pagtatrawan. Tinatanggap, tama? Regalo na eh. Ano sabi ng verse 9? Hindi sa gawa na ipagyayabong. Kasi pag gawa, uy, mas marami kung ginawang maganda sa'yo. Wala ka. Hindi tayo sasapat. Listen. Only in Jesus Christ is salvation found. Ano sabi ng John 14:6? Sinabi ni Kristo, ako ang daan, ako katotohanan, ako ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung di sa pamagitan ko. Sa Kanya tayo dadaan. Bakit? Kasi siya lang ang daan. Bakit? Naliligaw tayo. Okay? Siya ang katotohanan. Bakit? Mali tayo eh. Siya yung buhay. Bakit? Patay tayo. Ayun me? Naliligaw tayo, mali tayo, patay tayo. Kanya sabi niya, ako ang daan, doon tayo dadaan. Ako ang katotohanan, mali tayo. Siya ang totoo. At siya ang buhay kasi patay tayo, spiritually speaking. Ang tanong lang ito, will you receive it? Tatanggapin mo ba? To follow God's plan is this, to repent. Meaning, Lord, mali po ang paniniwala ko, mali po ang kasalanan ko. At ako'y lalapit sa Diyos through faith. Okay? Pag nilagay mo ang faith mo sa Kanya, God's Word promises that your sins will be forgiven. And you will have eternal life sa magitan ni Kristo. There is no more important decision than to trust Jesus Christ today. The greatest loss that can become the greatest gain. On the cross, the world saw what looked like the greatest loss. Namatay si Kristo. His disciples were broken and afraid. But that loss became the moment of human's greatest gain. Bakit? Sa magitan ng kanyang kamatayan, ng kanyang resurrection, nagkaroon tayo ng forgiveness. Nagkaroon tayo ng kaluwasan at ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng eternal life. Okay? Listen. The closer we come to God's light, the more we clearly see ourselves. At nakikita natin, ang dumi ko pala. Ang dami ko palang mali. That is why encounters with God always lead to humility. Hindi pwedeng napakinggan mo yung mensahe, tapos mayabang ka pa rin. Hindi porket nakita mo yung katotohanan. Genuine humility is not putting ourselves down. It is confessing the truth. Sino ako sa harap ng Diyos? Makasalanan, I am undone. Many people will say, I wish God could talk to me directly. You know what? If God's voice truly came, it would not be what you want to hear. Bakit? Pag ang Diyos nagsalita sa iyo, He will show you your own sin and you need to repent. Isaiah's vision shows us that before God can send us, He must first humble us. Before God can use us, He must first cleanse us. Before we can stand for Him, we must fall before Him. A true encounter with God, aalisin yung pride. Yung holiness ng Diyos, i-expose yung ating kasalanan. Not to humiliate, but to heal us and to restore. Diba? Sa atin sa lupa, kapal na mukha mo. Diba? Mandurobo ka, but not with God. Ipapakita niya sa iyo para pagalingin tayo at i-restore. Yan ang kagandahan sa. Kaya listen, don't fear conviction. Embrace it. Bakit? It is God's invitation para malinis tayo at magkaroon tayo ng panawagan. When we encounter God, we will sense a sense of His holiness and purity, His power. We cannot be, but be humble. It will prompt us to confess our sin and be humble in action. Lord, I'm sorry. Forgive me. A true encounter with God exposes our sinfulness. A true encounter with God will give us a heart transformation. Bakit? Yung pasaway, magiging blessing. Yung unprofitable, magiging profitable. Yung irresponsible, magiging responsable. Yung lasting, magiging pure. Yung fearful, magiging courageous. Yung nagnanakaw, magiging giver. Yung demanding, magiging servant. Yung laging magagalitin, magiging peacemaker. Yung complainer, magiging thankful. Yung member, magiging servant, magiging preacher, o magiging missionary. Now listen. Do you have an encounter with God? Bakit ganyan ka pa rin? Ba't galit ka pa rin? You see? If you know me 42 years ago,
you will not like to stand beside me. I'm dirty. I'm wrong. I'm bad. But I thank God that the Lord changed me. When I saw God from the scripture and I said, Lord, I'm sorry. I came forward. Hindi ako nahiya. Pastor Fajardo, I'm a sinner. And I want to get right with you. And I want to be nice. Gusto kong sabihin sa iyo to. Pag na-encounter mo ang Diyos, hindi pwedeng manatili kang kagaya ng dati. May pagbabago. Kasi makikita mo. Kanya sinasabi ko lagi, Lord, thank you 42 years ago, you taught me how to live right because you took my place at tinanggap ko yan. And that was the starting point. Can you just imagine? Okay? God saved me. Okay? Our greatest loss can be a catalyst for our greatest gain. Number 2, when we see God, we see ourselves. And I close with this. Number 3, an encounter with God inspires us to serve Him. Hindi pwedeng hindi ka magsaserve. Pag nakita mo ang Diyos. Isaiah's first encounter, first, namanga siya. Oh! Kasi nakita niya, the throne was high and lifted up. The servant, holy, holy, holy. The second, nakita niya, fear. He saw his inadequacy. Kulang ako, marumi ako, makasalanan ako. Okay? The third is surrender. Surrender. After God cleansed him, his heart was ready to serve. Kaya sinabi ng verse number 8, and I heard a voice saying, whom shall I send? And who will go for us? Then he said, here am I, Lord. Send me. When God asked, whom shall I send? You know what Isaiah said? Lord, andito ako. May kaklase ako. May kapitbahay ako. May nanay ako. Ito yung natural progression pag nagkaroon ka ng encounter sa Diyos. Awe. Say awe. Brokenness, cleansing, calling. What does it mean? We're humbled by His holiness. We're forgiven by His grace. Then you will be compelled by His love to serve. Hindi ka magsaserve para masave. Magsaserve ka kasi ligtas ka na. Okay? When we realize that in God, in His mercy, imagine, pinili ka niya. Kabila ng kasalanan mo, hindi ba dapat magpasalamat tayo? Di ba kinakanta nga, how can I say thanks? All things that you have done for me, things that I deserve, di ba? Yet you give your life to me. Ang bait ng Diyos. Gratitude always leads to service. Ang tanong ko, ano ang purpose ng Diyos? Bakit ka nilikha? Bakit ka niligtas? Hindi ka nilikha, hindi ka niligtas para tumambay, para gumala kung saan mo lang manais. Hindi ka nilikha, hindi ka niligtas para lang sundin ang sarili mong kagustuhan. Lalong hindi ka nilikha, hindi ka niligtas para maabot mo yung pangarap mo sa buhay, magkaasawa, magkaanak, para sa sariling kapakanan. No, hindi lang yan. Kasi kung yun lang, di sana marami ng masaya. May asawa, may anak, tama? Eh, ba't naghihiwalay? Ba't nagdidimandahan, tama? Oh. Ba't may mga linyahang umiiyak ang aking pagpusong nagdurusa? Oh. Kasi hindi na tayo. Nilikha ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos para mag-serve. Para purihin siya. Para pasalamatan siya. At higit sa lahat, sundin ang kanyang utos at alamin ang kalooban niya para sa Diyos. That's the purpose of life. Ano sabi ni Ecclesiastes 12:13? Tinan mo ha? Let us hear the conclusion of the whole matter. Ano yung conclusion? For this reason. Ano sabi? We fear God and keep His commandments. Why? Ito ang layunin ng buong katungkulan ng tao. Listen. Lahat tayo nakagawa ng maling desisyon. Tama? Sino walang maling desisyon dito? Taas ang kamay. Sino rito yung meron desisyong nagawa na mali? Taas ang kamay. Lahat? Ano sabi mo? Hindi ko kakainin yan. Kinain mo pa rin yung patatim eh. Ngayon tumaas yung blood pressure.
tumaas na naman. Oh. Alam mo nang basama sa'yo yung sugar, kumain ka pa rin. Alam mo nang meron kang gout, tumira ka pa rin ng nuts. Lahat tayo may maling desisyon, tama? Pero ito yan, hindi ibig sabihin tapos na yung kwento mo. Are you with me? Gawin mong aral ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sabi ko nga nung last Sunday, di baling magsimulang muli, wag lang manatiling mali. Amen? Can you say that? Di baling magsimulang muli. Come on, say it. Wag lang manatiling mali. Tama? Kasi pag hindi mo ginawa yan, paulit-ulit yan, mali. Ay siya. Yung dapat darating ka sa point na masasabi mo. Okay? Read this. Uusad ako, magpapatuloy ako, babawi ako. Di ba maganda? Tama? Yung magugulat yung asawa mo, ba't mo ito? Kasi may Diyos. Bakit hindi na ginagawa na? Kasi may Diyos. Uusad ako, babawi ako, magpapatuloy ako. What does it mean? Aabutin ko at itatama ko ang aking buhay. Hanggang sa magkaroon ng saysay dahil sinunod ko ang kalooban ng Diyos. The worst thing that I have is that my father died when I was 14. Hindi niya nakitang nagbago ako. Ang alam niya, pasaway ako, angry ako, lagi siyang pinapatawag sa barangay, sa presinto. But my mom saw that I changed because of God. At sabi niya, anak, kung di ko pa nasabi sa iyo, you're the best thing that ever happened to me. Sabi ko, kantahin mo na lang, ma. She's so happy. Okay? Listen, it's not about strength or perfection. It's about our faithfulness and trust. Surrender. Don't get out of God's will. Serve and never give up. When we keep on showing up in faith, when we refuse to quit on what God has us to do, alam mo gagawin ng Diyos? God steps in at siya yung gagawa ng heavy lifting. Alam mo kung ba't napapagod ka? Hindi ka mausad eh. It's not about perfection. It's not about that. It's about our faithfulness. It is God who will build the boat. Our job is to keep hammering the nails. Don't give up. Listen. Walang mahina, lahat tayo may biyaya. Can you say that? Walang mahina. Lahat tayo may biyaya. Am I right? Sabi mo, umayos ka. Am I right? Hindi ko kaya. May biyaya. Tama? Walang mahina. Lahat tayo may biyaya. Kasi may Diyos tayo, tama? We may start small, but by God's grace, we will surely make progress. Bakit ako naging ganito? Kasi may Diyos eh. Serving God is not a burden. It is an overflow of heart touched by grace. It is saying, God, after all you've done to me, how could I give you anything less than my life? Kanya kahapon, sabi ko kay Pastor Fajardo, ko, Tay, lahat ito, yan, kita mo, di ba? Thank you, Joey. Wala yun, Tay. I'm just doing whatever I could. Kung nakita mo yung kanyang kaluwalhatian, you cannot stay silent. Kung natikman mo yung kanyang forgiveness, you cannot sit still. If you have truly experienced His grace, you cannot withhold your service. God is asking you, whom shall I send and who will go for us? Will your answer be the same like Isaiah? Here am I, Lord, send me. Will you serve? O nakaupo ka lang lagi? Ikaw lagi susunduin. Kaya lang ka magsusundo. When we truly encounter God and get a sense of His love for us, sa kabila ng ating shortcoming, sa kabila ng ating mga mali, how can we feel anything other than gratitude? How can we better show our gratitude than by serving Him? Lord, ginagawa ko to kasi mahal kita. Pinapakita ko sa iyo, mahal kita. Gratitude for God's forgiveness
and grace naturally to service. When we truly have seen His glory and experienced His mercy, we cannot help but say, Lord, I'm available. Use me. I ask you, huwag mong katakutan yung nawala. Your greatest loss can be your greatest gain. When you see God, you will see yourself. And the most wonderful thing there is this. You cannot but be inspired by serving Him. Kanya noong 1983, when I first encountered God, and I said, Lord, I'm going to use my time, my talent, treasure, serving you. 42 years, I'm still here. I started when I was 19, now I'm 61, and I'm doing good. And I'm still learning, Lord, what else do you want me to do? Tandaan mo. Your greatest loss can be a substance on your greatest gain. When you see God, you will see yourself insufficient, inadequate, but God is there. And it will stay you and will cause you to serve Him and say, Lord, help me. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Maraming salamat. Pagpalain mo kami. Salamat sapagkat nakita namin ang aming sarili. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Lord, walang matuwid, wala kahit isa. Ikaw ay banal, you're righteous and just. At dahil sa kasalanan namin, napahiwalay kami sa iyo. Pero ayaw mo kami manatiling napahiwalay, kanya pinadala mo si Kristo para siyang maging pampalubag loob para tubusin kami at matamo namin yung kapatawaran at maisulat ang pangalan namin sa aklat ng buhay. Lord, huwag mo pong hayaang sayangin namin ang pagkataong ito. Hindi namin kayang iligtas ang sarili namin, pero nagpapasalamat kami, ikaw mismo ang nag-provide ng kaligtasan sa magitan ni Kristo. Salamat, Panginoon, ikaw ang naging sakripisyo, ikaw ang naging hain, ikaw ang naging pampalubag loob. Kanya, Panginoon, hindi namin sasayangin ito. Tatanggapin namin. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, kanina binanggit ko, nakasulat ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Kung hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ito wala kang maalala. Ni katiting nakasaysayan na ang Panginoon, sinulat ang pangalan sa aklat. Huwag kang mahiya. Galing na ako dyan. 42 years ago, that was my feeling. Sabi ko, hindi ko alam. Wala akong alam. Pero hindi ako nahiya. Tinanggap ko si Kristo ang tagapagligtas. Sa ating kalagitnaan ngayon, kung hindi ka nakakatiyak, kung sakaling kung mamamatay ka, sa langit ka pupunta. At kung hindi ka sigurado na ang pangalan mo yung nakasulat sa aklat ng buhay, definitely I would like to say to you and tell you, sa impyerno ka pupunta. Is that where you want? Ayaw mo yan, tama? Ngayong umaga, hindi ka mahihiya na sabihin, Panginoon, I would like to accept the Lord as my Savior. Meron ba sa ating kalagitnaan magtataas ang kamay, sasabihin, Pastor,